Dumami ang naging investors niya sa kanyang karinderya dahil sa isang sekreto. Sino kaya ang sekretong tumulong sa kanya? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Palimos po. Pangkain lang po. Naiiyak na wika ni Mark sa bawat taong kanyang nadadaanan. Nako, ang baho at ang dungis-dungis mo naman. Huwag ka nga dito sa karinderya ko. At baka mandiri sa iyong mga kumakain. Alis! Pagtataboy ng isang babae sa batang si Mark. Naluluhang umalis doon si Mark at napahawak na lamang sa kanyang tiyan na kumakalam na. Naglakad-lakad si Mark at nakakita ng barya sa daan na siyang ibinili niya ng tinapay at sakto naman na may isang mayamang pamilya ang nagtapon ng kanilang pagkain na nakalagay sa supot. Agad na kinuha iyon ni Mark at inuwi sa kanilang tahanan. Ano na naman yung bitbit mong basura? Naku, pwisit ka talaga. Galit na sigaw na ama ni Mark. Lasinggero ang tatay ni Mark at ang ina naman ni Mark ay namatay na noong isinilang siya. Pagkain po ito, Papa. Wika ni Mark, ngunit nilagpasan lamang siya ng ama. Umiiyak na kumain mag-isa si Mark at naisip na sana'y nandito na lamang sa tabi niya ang kanyang namayapang ina. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy sa ganoong buhay si Mark hanggang sa iniwanan na siya ng kanyang ama at bumuo ito ng bagong pamilya. Papa, sama po ako sa iyo. Umiiyak na wika ni Mark sa kanyang ama at kumapit pa sa paa ng kanyang ama. Hindi ka pwede doon. Maiwan ka sa pesteng bulok na bahay na to. Galit na wika ng ama nito at umalis bitbit ang mga damit. Simula noon ay namuhay na si Mark na mag-isa. At kahit na mag-isa na lamang sa buhay, ay pinilit niyang maging matatag sa hamon ng buhay. Mark, bigay pala sa'yo ni Mama, kumain ka na daw. Wika ni Molly, ang kababata at kaibigan ni Mark. Si Molly ay hirap din sa buhay. Magkaiba nga lang silang dalawa. Dahil si Molly ay nag-aaral at kompleto pa ang mga magulang. Pakisabi kay tita salamat. Malungkot na wika ni Mark dahil muli na naman niyang naaalala ang ina. Huwag ka nang malungkot. Gusto mo turuan kitang magbasa? Di ba sabi mo pangarap mong maging chef? Dapat marunong ka magbasa at magsulat. Wika ni Molly. Kailangan ba yun? Ang alam ko kasi basta magaling ka lang magluto ay ayos na. Natatawang wika ni Mark. Hay nako, sayang hindi ka nag-aaral. Magkaklase sana tayo. Yung papa mo kasi napaka-irresponsable, sabi ni Mama. Ganyan na daw talaga yun si Mang Kano, kahit buhay pa yung mama mo. Minsan talaga ang unfair ng mundo, no? Buntong hininga ni wika ni Molly at inilabas ang kaniyang mga libro. Si Molly na lamang ang naging kaagapay ni Mark sa buhay. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para mabuhay sa mundo at tanging nagtuturo sa kanya at naniniwala na balang araw ay matutupad din niya ang pangarap na maging chef. Mabilis na lumipas ang panahon. Kahit kapos sa buhay at madalas malipasan ng gutom, ay pinili ni Mark na mabuhay para sa kanyang mga pangarap. Paglipas ng panahon, huminto na si Molly sa pag-aaral at nagtrabaho na lamang. Si Mark naman ay nagtrabaho din bilang construction worker. Hoy Mark! Kailan mo balak umalis sa bulok-bulok mong bahay? Tanong ni Molly sa kaibigan. Makabulok, wagas ah. Porket nakatira ka na ngayon sa maayos na bahay? Ayokong umalis doon para bawas sa gastusin. Balang araw, mapapaganda ko din yon. Nakangiting wika ni Mark sa kaibigan. Kailan pa? Kapag pumuti ng uwak. Nag-iipon ka ba?
Balita ko, malaki-laki sahod mo libre mo naman ako. Panunodyo ni Molly sa kaibigan. Malamang nag-iipon. Nakikita mo yung karinderya ni Mang Liseng? Bahalang araw, magkakaganyan din ako. Nakangiting wika ni Mark sa kaibigan. Diyan naman ako natutuwa sa'yo. Kasi kahit na wala kang pinag-aralan, no offense nakakatuwa ka kasi ang taas ng pangarap mo. Kumpara sa akin na sumusuko na sa pag-aaral. Proud na wika ni Molly kay Mark. Pag may sapat na akong ipon, magpapatayo ko ng sarili kong karinderya. Kahit maliit lang. Para matupad ko yung pangarap ko bilang chef. At syempre, gusto ko kasama kong best friend ko dun. Ano sa tingin mo? Tataas-taas kilay na wika ni Mark sa kaibigan. Magandang ideya yan. Sige, mag-iipon din ako para sosyo tayo. Ako ang taga-serve, ikaw ang taga-luto. O diba, pangarap natin yun dati. Tumatawang wika ni Molly at napa-appear pa sa kaibigan. Basta may tiyaga, may nilaga. Kapag may tinani, may aanihin. At kapag gusto, may paraan. Kaya natin to, ano ka ba? Nakangiting wika ni Mark at ngayon pa lamang ay excited na siya sa araw na yon. Lalong nagsumikap sa buhay si Mark. Ganon din si Molly. Dahil noon pa man ay suportado niya na ang kaibigan at sa puso ni Molly ay ganon din ang pangarap niya tulad ng kay Mark. Sabay na humarap sa iba't ibang pagsubok ang dalawa at kalaunan ay nakapag-ipon na si Mark ng sapat na pera. Mark, ano bang good news ang sasabihin mo? Iritang tanong ni Molly dahil pagod pa ito galing sa trabaho bilang sales lady. May naipon na ako na 20,000. Sapat na yun, diba? Wika ni Mark at nagulat naman si Molly sa laki ng ipon ng kaibigan. Ang laki naman. Halos sabay lang naman tayo, diba? Sa akin, 10,000 pa lang Pwede na ba yun? Nakabusangot na wika ni Molly. Hindi lang kasi construction trabaho ko. Minsan, umi-extra din akong kargador. At minsan pumapasok ako sa karinderya ni Aling Liseng bilang tagahugas. Pag-amin ni Mark sa kaibigan. Diyos me, nagpapahinga ka pa ba? Sa construction pa nga lang, ang bigat na ng trabaho niyo Sa kargador pa kaya? At tagahugas? Grabe ka na. Anyways, anong balak mo? Mahabang litanya ni Molly at umupo. Nasa bahay sila ngayon ng binata at nakapag-isip na ng plano si Mark. Uumpisahan natin sa paghahanap ng pwesto, pagbili ng materyales, at isa pa mga putahin na ating lulutuin. Aking lulutuin pala. Wika ni Mark at hinampas naman siya ng kaibigan. Nag-usap pa ang dalawa hanggang sa magpaalam na sila sa isa't isa at plinano na maghanda sa darating na weekends. Nang dumating na nga ang araw na hinihintay, ay sabay na inasikaso na magkaibigan ng kanilang uumpisahan na negosyo. Kinalunesan ay binuksan na nila ang karinderya na pinangalanan nilang Kindness of Heart. Sa una ay hindi naging madali ang lahat para kay Heart at Molly. Nagdesisyon si Mark na umalis sa trabaho at ganoon din si Molly upang matutukan ang kanilang negosyo. Hindi naging madali kay Mark na magustuhan agad-agad ng mga tao ang kanyang mga pagkain na niluluto dahil hindi naman siya expert sa ganoong bagay. Passion lamang ni Mark ang pagluluto kaya sa ngayon ay nangangapa-ngapa pa sila ni Molly. Nagpatuloy lamang ang magkaibigan sa hamon ng buhay. Ang baba ng kita ngayon, no? Pero ayos na din, bumalik naman ang puhunan. Pagod na wika ni Molly. Hindi naman mahalaga ang kita. Basta napapasaya natin ang mga taong kumakain, ayos na. Wika ni Mark at nag-umpisa ng magligpit. Ate, kuya, baka po may tira-tira kayo dyan? Wika ng isang batang pulubi. Hay naku, ayan na naman sila. Ikaw kasi Mark, sinanay mong mga batang yan Bahala ka nga dyan. Iritang wika ni Molly
Magkaibang pananaw sa buhay ni na Molly at Mark. Kung si Mark ay likas na matulungin, si Molly naman ay ayaw sa ganun. Sa isipan ni Molly, kung ang bawat tao ay aasa, walang mangyayari. Kahit ganun pa man, ay may kabutihan pa din sa puso si Molly. Mapagbigay din ito, ngunit pili lamang at minsan ay pinagsasabihan ng kaibigan dahil hindi sa lahat ng oras mga totoo ang iyong makakaharap. Umupo muna kayo, ikukuha ko lang kayo ng makakain. Wika ni Mark at nagmamadaling kumuha ng pagkain sa loob. Ay naku Mark, ampunin mo na lang kaya yung mga batang yun. Buti sana kung may ambag sila eh. Mataray na wika ni Molly sa kaibigan. Ay nako Molly, alam mo naman na tulad nila ganyan din ako sa kanila dati, palaboy. Madungis at alam ko ang pakiramdam nila. May naisip ako, dyan ka muna. Nakangiting wika ni Mark at saka kumuha ng kanyang mga niluto sa araw na iyon. Nang makarating sa lamesa kung nasaan ang mga bata, ay ngumiti si Mark at ibinigay ang pagkain. Salamat kuya, wika ng bata kay Mark at saka tumikim ng putahe. Mga bata, pwede bang sabihin niyo sa akin kung ano yung masasabi niyo sa pagkain ng mga niluto ko? Pwede ba yon? Nag-uumpisa pa lang kasi ako at hindi pa ganong kabihasa. Nakangiting wika ni Mark sa mga ito. Mabilis na tumango naman ng mga ito. Samantalang si Molly naman ay napailing na lamang. Ngunit napangiti din sa naisip ng kaibigan. Kaya may naisip na marketing strategy si Molly. Nang tinikman na ng mga bata ang unang putahe, ay sinabi nila ang kanilang panlasa sa pagkain at tinandaan naman niyon ni Mark. Pagkatapos noon ay iniligpit na ni Mark ang mga pinagkainan ng mga bata. Mark, akin na lang itong mga natira. Ipapamigay ko lang sa mga kapitbahay natin. Bungad ni Molly kay Mark nang makapunta ito sa kanyang kinaroroonan. Nagtataka naman na napatingin sa kaibigan si Mark dahil itong unang beses na hinihingi nito ang mga tira mula sa karinderya. Wow anong nakain mo at mamimigay ka sa mga kapitbahay mong madadamot? Na ikaw na mismo ang may sabi na hindi dapat binibigyan. Teka, may sakit ka no? Pangaasar ni Mark sa kaibigan. Bano, basta may naisip lang ako. O siya, akin na to ah. Masayang wika ni Molly at doon ay kinuha na nga ang natirang ulam. Pag-uwi sa tahanan ay namigay si Molly sa mga kapitbahay at isa-isang tinanong ang mga ito sa kung ano ang kulang at sobra sa lasa ng putahe. Nakakuha naman ng maayos na sagot si Molly at masayang isinulat iyon sa kanyang note. Himala anak, namigay ka sa mga kapitbahay natin? Ano bang nakain mo at parang bumait ka sa kanila? Takang tanong ng ina ni Molly. Nako ma, ngayon lang yan. Naisip ko kasi na magtanong-tanong sa bawat tao kung ano bang kulang at sobra sa panlasa nila sa mga niluluto ni Mark. At buti naman mga magaganda at maaayos ang sinagot nila sa akin. Kundi babawiin ko talaga yung mga ulam na ibinigay ko. Mataray na wika ni Molly sa kanyang ina. Agad na natawa ang ama nito sa sinabi ng dalaga. Ikaw talaga Molly. Buti magkasundo kayo ni Mark. Napakadamot mo. At si Mark naman ay napakabuting bata. Natatawang biro ng ama ni Molly sa kanya. Naku, pasalamat na lang siya at may kaibigan siyang maganda. Sige na po, matutulog na ako at maaga pa akong gigising para tulungan yung si Mark bukas. Paalam ni Molly sa magulang at humalik na lamang sa pisngi ng mga ito at pumasok na sa silid nito. Maayos na ang bahay nila Molly dahil iyon ang unang pinundar ng dalaga noong nagtatrabaho pa siya. At si Mark naman ay kahit papaano ay napaayos na ang kanyang bahay na minana pa sa kanyang ina. Parehong may nais marating sa buhay ang dalawa, kaya hindi katakataka na parehong porsigido si Molly at si Mark
upang umasenso lamang ang kanilang negosyo. Kinabukasan ay nagising na maaga si Molly at dumiretso sa tahanan ni Mark. Ang aga mo ata ngayon. Tutulungan mo ba akong magluto? Bungad ni Mark sa kaibigan. In fairness, umayos na tong bulok niyong bahay Mukhang tirahan na ng tao. Anyways, may nakuha kong idea mula sa kapitbahay kong hapit. Panimula ni Molly at nanudyo agad sa kaibigan. At ano naman yon? Grabe ka talaga sa mga kapitbahay niyo. Hapit talaga? Natatawang wika ni Mark habang hinihigop ang gatas sa kanyang tasa. Painom nga. Heto yung notes Marunong ka namang magbasa, 'di ba? Wala na akong time magpaliwanag. Alam mo naman, tamad ako pagdating sa daldalan. Wika ni Molly at saka humikop ng gatas ng binata. At dahil tinuruan ni Molly noon si Mark na magbasa at sumulat, ay marunong na nga ito at nagagamit niya na sa ngayon. Kahit papaano, kahit hindi siya nakapag-aral noon, ay hindi naman siya mangmang dahil tinuruan na siya ng kanyang kaibigan noong mga bata pa lamang siya. Kahit na ilang batok ang natamo niya sa dalaga bago natuto ng tamang pagbasa at pagsulat. Sinimulan na nga ni Mark ang pagbabasa ng notes ni Molly. Teka, tinanong mo din sila? Ang galing ng ideya mo, Molly. Nakangiting wika ni Mark sa kaibigan. Need lang ng utak, Mark. Saka sa'yo ko nakuha ang ideya na yon. Takang-taka lang? Parang ewan. Pagsusuplad ang wika ni Molly sa kaibigan. May sapa ka talaga. Natatawang wika ni Mark at doon na inumpisahan ang mga nakasulat sa notes. Bawat detalye ay inaral ni Mark at inapply sa kanyang mga niluluto. Matapos ang pagluluto ay inihanda na ni Mark at Molly ang mga putahe at sabay na nagtungo sa karinderya na malapit lamang sa tahanan ni Mark. Pagdating sa karinderya ay iniluto na ni Mark ang mga putaheng inihanda niya at saka i-display sa kanilang lagayan. Paunti-unti lamang may lumalapit at kumakain sa kanilang karinderya at naging masaya naman doon sina Mark at Molly. Mabilis na umusad ang araw at may ilan na mga customer ang parating kumakain kina Mark at naging suki na nila sa karinderya. Makalipas ang isang buwan, kahit papaano ay gumanda-ganda na rin ang kita nila Mark at Molly at nagiging maayos na ang pasok ng customer sa kanila. Ang sarap talaga ng luto mo, Mark. Bukod pa dun ay sulit sa presyo. Napakamura at napakasarap. Wika ng isang customer at pinuri ang mga luto ni Mark. Nako, hindi naman po. Masaya po ko na nagugustuhan ninyo ang luto ko. Sige po, kain lang kayo. Masayang tura ni Mark at tumabi sa kaibigan na antok na. Mark, kanina pa ang daming tao. Mula kagabi wala pa tayong sapat na tulog sa kakaisip ng bagong recipe at pagpapasarap ng mga pagkain. Mag-hire ka na kaya ng kahit isang tauhan? Suwestyon ni Molly sa kaibigan. Sa paglipas ng buwan ay naging kilala na ang kanilang karinderya at parati nang may kumakain doon. Sa tingin ko, tama ka. Wika ni Mark at napaisip na tama nga ang kaibigan niya. Nang sumunod na araw ay kinuha ni Mark ang isang pulubing delegita na naghahanap ng trabaho. Ano ba yan, Mark? Bakit pulubi pa? Ang daming nag-a-apply sa'yo tapos yan ang kinuha mo. Nakakaasar ka. Inis na wika ni Molly sa kaibigan. Paliguin mo tapos bihisan, okay na yan. Kumpara naman sa mga pinapasok mo. Kahit walang kindness sa puso at mga maikli pa ang pasensya. Taliwas ni Mark sa kaibigan at natahimik naman si Molly. Wala nang nagawa ang dalaga kundi gawin ang nais ng kaibigan. At doon ay nag-umpisa ng lumago pa ang kanilang negosyo. Kahit na paminsan-minsan ay wala talagang gaanong tao. Nang mga sumunod na linggo ay naghahanda na sila Mark sa pagbukas ng karinderya nang lumapit sa kanya ang mag-inang pulubi. Iho,
May tira ka ba dyan na pagkain? Tanong na bungad ng mga ito kay Mark. Agad na lumapit doon si Molly at saka nagsalita. Ang aga-aga, malas agad. Mamaya na kayo pumunta, pwede ba? Iritang wika ni Molly sa mga ito. Molly, manahimik ka nga. Hindi porket umaasenso na tayo, ganun-ganun na lang tayong manghuhusga ng kapwa. Pagdepensa ni Mark. Shh, bahala ka nga. Irap na wika ni Molly at masamang tumingin sa mga ito. Pinapasok naman ni Mark ang mag-ina at kumain. Nakita ni Mark ang saya sa mukha ng mga bata nang sa wakas ay makakain na sila. Wala namang paki doon si Molly. Samantalang si Mark naman ay para bang nakita niya ang sarili niya sa mga taong yon. Matapos kumain ay nagpasalamat ang mga ito kay Mark at nangako na balang araw ay makakabayad din sila sa kabutihan ng binata. Samantalang si Molly naman ay humanga sa kabutihan na meron ang kanyang kaibigan. Habang nagliligpit ay nakipag-usap si Molly sa kaibigan. Uy Mark, bakit ang tahimik mo? Pabirong wika ni Molly sa kaibigan. Isang takang tingin lamang ay sinagot sa kanya ni Mark. Alam mo, minsan may pagkabaliw ka din talaga, hindi kita magets. Natatawang wika ni Mark sa kaibigan at naglilinis ng ilang kalat. Tumutulong din sa kanila si Kada, na tahimik lamang na nagpupunas ng lamesa. Ibig kong sabihin, bakit ang bait-bait mo? Palagi kang tumutulong sa mga tao kahit na hindi mo naman sila personal na kakilala o hindi mo nga din alam kung totoo ba ang mga sinasabi nila o ginagamit nila yon para manlamang ng kapwa. Walang pag-aalinlangan na tanong ni Molly sa kaibigan. Natahimik naman si Mark at nabigla sa naging tanong ni Molly sa kanya. Itong unang beses na naging seryosong kaibigan sa usapan. Alam mo kasi Molly, hindi naman mahalaga kung kakilala ko sila o hindi. Hindi din mahalaga kung totoo ba sila o nagsisinungaling. Hindi naman ako manghihinayang sa mga ibinigay ko sa kanila. Binigay ko yun ng kusa at choice ko yun. Abay kung nagsisinungaling man sila, well, sila nang may problema. Ang mahalaga nakatulong ako. At isa pa, ramdam ko sila Napagdaanan ko ng mga bagay na pinagdaanan nila. Kaya't kahit sa ganitong paraan ay matulungan ko sila. Kahit nasa pagbibigay lamang ng mga pagkain na hindi ko naman ikalulugi. Mahabang paliwanag ni Mark na tumagos sa puso ni Molly. Ngayon ay nauunawaan niya ng kaibigan na si Mark. Marahil may katwiran naman si Mark at hindi niya ito masisisi kung gano'n ang layunin nito sa buhay. Alam mo, maswerte ang babaeng mamahalin mo at magiging pamilya mo. Napakabuti mong tao, Mark. Hanga ako sa kabaitan mo. Kaya hindi na ako magtataka kung aasenso ka sa buhay dahil sa kabutihan at pagmamahal sa kapwa na meron ka. Hayaan mo mula ngayon, susubukan kong maging mabuti. Kahit bawasan ko lang ang pagiging suplada. Nakangiting wika ni Molly at natawa naman si Mark sa sinambit ng kaibigan. Naging masaya si Mark dahil sa sinabi ng kaibigan at kahit na papaano ay lumago na ang karinderya. Hindi na nalimot ni Mark na tumulong sa kanyang kapwa. Makalipas ang isang taon, maganda na ang usad ng karinderya nila Mark at nagpatuloy sila sa pagtulong sa kapwa dahil sa simpleng bagay lamang. Isang hapon habang abala sila Mark sa pag-aasikaso sa pagligpit ng karinderya dahil napagpasyahan nila na maagang magsara upang makapagpahinga ay pumasok ang isang matandang babae. Pwede ba ako makabili dito ng 10 pisong kanin? Pahingi na lamang po ng sabaw. Gutom na kasi ako. Wika ng matandang babae at halata dito na nauuhaw at nagugutom na ito. Sige po, maupo na po muna kayo at uminom ka saglit ng tubig. Halata po kasi na uhaw ka na. Hintayin mo lang po ako dito ha, at ikukuha po kita na makakain. Magalang na wika ni Mark sa matanda. Binigyan niya pa ito ng tubig na maiinom at saka nagtungo sa kusina upang kumuha ng pagkain para sa matandang babae na gutom.
Para kanino yan? May customer pa ba? Takang tanong ni Molly kay Mark. Hindi, may isang matandang babae kasi ang gutom na gutom. Nandun siya sa mesa Bibili daw siya ng kanin at sabaw na lang ang uulamin. Nakakaawa naman, halatang gutom at nalipasan na yata siya. Paliwanag ni Mark sa kaibigan. Talaga? Naku, kawawa naman siya, tulungan na kita. Wika ni Molly at tinulungan na nga ang kaibigan na dalhin ng pagkain sa matanda. Pagdating sa matanda ay nakita nila ito na nanginginig na dahil sa gutom. Ginang, heto na po pagkain nyo. Kumain ka lang po at magsabi ka sa amin kung kulang pa po ha. Huwag ka pong mag-alala sa bayad, ayos lang po yun. Ang mahalaga'y makakain ka po. Nakangiting wika ni Mark sa matanda. Nakatingin lamang si Molly sa matang babae habang kumakain ito na halatang gutom na gutom. Kawawa naman siya. Asan kayang pamilya ni Lola? Naaawang wika ni Molly sa kaibigan. Hindi ko alam Bigla na lang siyang pumunta dito. Naaawa nga ako kaya pinainom ko na muna habang kumukuha ko ng pagkain kanina sa kusina. Sagot ni Mark sa kaibigan. Nang matapos ng kumain ang matanda ay agad na lumapit doon si Mark. Maraming salamat sa pagkain, iho. Pasensya na at 10 lang meron ako. Wika ng matandang babae kay Mark. Naku, sa'yo na po ang pera yan. Libre ko na lang po sa'yo ang mga kinain mo. Kapag sa susunod po na wala po kayong pagkain o nagugutom po kayo, punta lang po kayo dito sa karinderya. Bibigyan po kita ng libreng pagkain. Nakangiting wika ni Mark sa matandang babae at ibinalik ang pera nitong 10 piso. Naku, nakakahiya naman. Pero salamat sa iyo Sana marami pang tao ang katulad mo na handang tumulong sa kanyang kapwa nang walang anumang kapalit. Pagpalain ka ng Diyos at sana'y lumago pa itong negosyo mo. Ang Diyos nang magbabalik sa kabutihan na dulot mo sa iyong kapwa. Salamat ulit. Mahabang tura ng matanda tumayo na. Inalalaya naman ito ni Molly palabas ang karinderya at kitang-kita sa mata ng dalaga ang awa. Ingat ka po, Lola. Naaawang wika ni Molly sa matanda. Salamat sa inyo ng kaibigan mo Pagpalain kayo ng Diyos. Wika ng matanda at saka kumaway na tumawid. Agad na bumalik sa karinderya si Molly at malungkot na humarap sa kaibigan. Bakit kaya ganun Nasaan kayang pamilya ni Lola? Wala ba silang pakialam sa kanya? Dapat nasa loob na yun ng bahay nila Kailangan pa talagang maghanap ng trabaho para lang makakain. Tapos alam mo yung gutom na siya. Ay, naaawa ko sa kanya ng sobra. Kung si Mama ganun nakatanda, aba sa bahay na lang siya. Naiiyak na wika ni Molly. Natatawa naman si Mark sa kaibigan dahil naging emosyonal na ito. Grabe hugot na hugot yarn. Singit ni Merly at humagalpak pa ng tawa. Hinihingi ko ba opinion mo? Umuwi ka na nga, tinihintay ka pa ng pamilya mo. Dalhin mo na yung ibang tira at baka gutom na mga kapatid mo. Pagsusungit na wika ni Molly sa kasamahan na si Merly. Wow iba ka talaga Molly. Ang kaibigan ko lumalambot ng puso dahil sa matanda. Panunodyo ni Mark sa kaibigan. Tumawa naman si Merly at doon na muling nainis si Molly. Grabe kayo sa akin, nakakainis kayong dalawa. Inis na wika ni Molly sa dalawa at nagdabog pa. Kasi naman, hindi ka ganyan. Masanay pa ata ako na palagi mo kong nilalait na mabaho at madungis. Wika ni Merly at napairap na lamang si Molly. 'Di ba pinapauwi na kita? Aba Mark, gusto atang siya na lang magsara. Tara na nga. Supladang wika ni Molly. Alis na po ako. Tumatakbong wika ni Merly. Bitbit ang kanyang backpack at lumabas na ng karinderya. Kita mo, apakasaway talaga ng babahong yun. Bulong ni Molly at pagrereklamo kay Mark. Hay naku Molly.
Kakaiba ka talaga. Minsan masungit na ewan. Minsan naman nasobrahan ka sa pagkamabait. Hindi na kita talaga minsan magets. Natatawang asar ni Mark sa kaibigan. Masama naman itong tiningnan ng dalaga at masungit na nagsalita. Isa ka pa no? Ang hilig niyo akong asarin ni Merly. Pagbuhulin ko kaya kayo? Asar na wika ni Molly sa kaibigan at padabog na nagtungo sa kusina. Uy, joke lang. Natatawang pag-alo ni Mark sa kaibigan. Sa paglipas ng panahon, naging mas kilala pa ang karinderya ni Mark. Hindi lamang dahil sa masarap na mga putaheng kanyang niluluto, kundi pati na din sa kanyang pagiging mabuti sa kapwa. Naging maganda ang samahan ng tatlo. Si Merly, Molly at Mark. Si Merly na dating isang pulubi, ngayon ay nag-aaral na at natutuwa naman si Molly at si Mark sa naging desisyon nito. Pagbutihan mo sa pag-aaral mo ha. Tsaka maligo ka ha, baka mangamoy ka doon. Panunodyo ni Molly sa dalaga at kakamot-kamot naman na sumagot si Merly. Kuya Marco, si Ate Merly, apakamang asar. Naliligo naman ako araw-araw ah. Nakabusangot na wika ni Merly at nagpakampi pa kay Mark. Sige na, pumasok ka na at baka mahuli ka pa. Wika ni Mark sa dalaga na itinuring niya na parang isang kapatid. Sige po, kita-kits na lang po mamaya. Nakangiting wika ni Merly at lumabas na. Ingat, Merly tot. Pahabol na asar ni Molly sa dalaga. Molly talaga mapang-asar sa bata. Saway ni Mark sa kaibigan. Tch, ikaw ba wala kang plano mag-aral? Hindi ba pangarap mo yon? Baling ni Molly sa kaibigan. Ikaw, bakit ayaw mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Sayang naman yon. Balik tanong ni Mark sa kaibigan. Ayoko na. At saka wala na sa bokabularyo kong pag-aaral. Noon pa man, 'di ba? Saka bakit pa kailangan kong aralin ang mga bagay na yun? Mas matalino pa ako sa gurong nagtuturo. Pilosopong sagot ni Molly sa kaibigan. Ay, naku, baliw talaga. Ewan ko sa'yo. Piko na wika ni Mark at nagtungo na lamang sa kusina para magluto. Samantalang si Molly naman ay nakaupo lang sa front desk para asikasuhin ang mga order ng mga customer. Pa-order? Nakangiting wika ng isang matanda. Ano pong sain, Lola? Gulantang na wika ni Molly at nambilog ang mga mata sa gulat. Naligo na ako. Natatandaan mo pa pala ako. Nakatinging wika ng matanda. Hindi naman makapaniwala si Molly sa kanya nakikita dahil ang matandang gusgusin noon na tinulungan nila ay maayos na ang damit at puno na ng alahas sa buong katawan na halatang mayaman. Siyempre naman po, hindi kita malilimutan. Tinulungan ka na po ba ng mga anak mo? Ang laki na pong pinagbago mo ah. Manghang wika ni Molly at sakto naman na lumabas si Mark. Ginang? Gulat na tawag ni Mark sa matandang tinulungan niya noon. Ako nga. Aba, natatandaan niyo pa pala ako. Bueno, salamat sa pagkain ha. Masarap at masustansya ang mga putahe na inihahain ninyo. Wika ng matanda sa dalawa. Naku, wala po yun. Kamusta ka na po? Kakain ka po ba ulit? Pili ka na lang po, ililibre ko po kayo. Masayang wika ni Mark. Naku, Mark, napakabait mo talaga. Bueno, kakain talaga kami ng anak ko dito sa karinderya mo. At may iaalok sana ako sa iyo at sa iyong kaibigan kung pauunlakan ninyo ako. Nakangiting wika ng matanda. Aba, sige po, Lola. Nga pala, ano pong pangalan mo? Wika ni Molly at tinanong pa ang babae kung anong pangalan nito. Ako si Melissa at itong anak kong si Alexander. Single yan at ready na mag-asawa. Pabirong wika ni Melissa kay Molly at natawa naman si Mark dahil tila ba kinilig ang kaibigan. Sige po, maupo muna kayo. Nice to meet you po ulit.
At sa'yo, Alexander. Namumulang wika ni Molly at sinamahan sila ni Melissa sa isang upuan. Naganda naman si Mark ng mga putahe na in-order na mag-ina. Pagtapos noon ay sinerve na nilang magkaibigan ang pagkain. Join with us, Mark and Molly, is it okay? Wika ni Alexander at ngumiti pa. Sige. Tipid na sagot ni Mark at agad na umupo. Hinila pa nito ang kaibigan na si Molly na nahihiya pa. Wala naman kayong gaanong customer pa so makakapag-usap pa tayo. Wika ni Melissa at tanging-tango lamang ang naisagot ng dalawa. By the way, ako si Melissa Shin, isang businesswoman at anak ko itong isang sikat na entrepreneur at isang model. Nandito kami para sabihin na natuwa ko sa pagiging mabuting tao at matulungin ninyo sa kapwa. At handa akong mag-invest kami ng anak ko para lumago ito yung mini karinderya. Ayos lang ba yun sa inyo? Mahabang litanya ni Melissa at hindi naman makapaniwala si Mark at Molly sa kanilang narinig. Mag-invest po kayo sa amin? Gulat na tanong ni Molly. Yes, at willing kami na i-help si Mark na matupad ang pangarap niya bilang chef. Dagdag pa ni Alexander. Nagkatinginan naman ang dalawa dahil sa pagtataka kung paano nalaman ng mga ito ang pangarap ni Mark na maging isang chef. Paano niya nalaman ng tungkol doon? Takang tanong ni Mark at titig na titig sa dalawa. Maya-maya ay pumasok si Merly sa karinderya at humalik sa pisngi ni Melissa. Dahil sa akin, nakangiting wika ni Merly at kunot noon naman na nakatingin sa kanya sila Mark. I forgot to mention her. Siya si Merly Ann Shin, pinsan ko at isa namang pulis. Siya ang unang nakadiskubre sa kabaitan mo, Mark, at nakaisip ng planong to na subukin ang iyong kabaitan. Nakangiting paliwanag ni Alexander at halos mabuwal naman ang kanyang kinauupuan si Molly. Pulis ka? Tapos hindi ka nagalit na tinawag kitang mabahong pulubi? Nahihiyang tanong ni Molly. Natawa naman si Melissa at maging si Merly. Kasing edad ko lang kayo at part ng mission ko na tanggapin ang panlalait ninyo. Anyways, mabuti kayo pareho. At kahit na nung una ay mahirap talaga ako makakuha ng trust mo, Molly. Nakakatuwa ka kasi lagi mong pinapalakas ang loob ko as Merly na pulubi. Kahit madalas ay may panlalait na kasama. Nakangiting wika ni Merly at hindi makapaniwala si Mark. Back to the topic, payag ba kayo? Pag-iiba ni Melissa at tumango naman ang magkaibigan. Labis ang tuwa ni Mark dahil ang pagiging mabuti niya pala sa kanyang kapwa ang magdadala sa kanya sa isang magandang daan patungo sa kanyang pangarap na inaasam. Naging parte na ng kindness of heart sina Melissa at sinuportahan si Mark sa kanyang mga pangarap. Kinalaunan ay naging matagumpay ang negosyo ni Mark at Molly. Ready na ba kayo sa pagbubukas ng new branch? Nakangiting tanong ni Melissa sa magkaibigan. Yes po! Nakatingin na wika ni Mark at doon ay officially na nilang binuksan ang panibagong branch ng Kindness of Heart. Naging malago at sikat ang negosyo ni Mark at Molly dahil na din sa tulong ni Melissa na natuwa at nabuhayan ng loob dahil kay Mark at tinulungan nitong mas lumago pa ang negosyo ng dalawa. Tinutulungan din ni Melissa si Mark na makapag-aral abroad sa nais nitong propesyon bilang isang chef at si Molly naman bilang isang pulis kagaya ni Merly. Mabilis na lumipas ang panahon at sabay na nagtapos ang magkaibigan sa kanilang pangarap sa buhay. Makalipas ang ilang taon, ganap na chef si Mark at si Molly naman ay isang lisensyadong pulis na. Welcome back, Mark! Pati nila Molly sa kababalik lamang na si Mark. Malaki na ang ipinagbago ni Mark. Mas lalo itong kumisig at naging maayos na sa pananamit. Ngunit ang pagiging mabuti at mapagmahal nito sa kapwa ay hindi nagbago.
Nako, nag-abala pa kayo. Pero na-miss ko kayo. Naluluhang wika ni Mark at niyakap ang magkaibigan. Hay nako, iyakin ka pa din. Pagbibiro ni Molly sa kaibigan. At ikaw, matigas ka pa din. Kailan mo ba sasagutin tong sa Alexander? Aba, nung umalis ako ay nanliligaw na siya sa'yo ah. Hanggang ngayon wala pa din? Panunodyo ni Mark sa kaibigan. Bro, konting kiliti ko pa dyan sa kaibigan mo, sasagutin ako niyan. 'Di ba babe? Nakangiting wika ni Alexander sa dalaga. Sipa, gusto mo? At ikaw, torpe ka pa din. Kailan mo liligawan si Merly? Puro ka lang paramdam pero hindi ka gumagalaw. Pagpunada ni Molly kay Mark. Alam nyo, para kayong mga aso't pusa. Tsaka haler, kami na kaya ni Mark, di ba love? Nakangiting wika ni Merly at niyakap pa ito ni Mark. Wow, naunahan pa ako. Natatawang wika ni Alexander at piko na naupo si Molly sa upuan. Bueno, tara na, magsikain na tayo at lalamig na itong mga pagkain sa pag-aasaran ninyo. Sabay ni Melissa sa mga ito. Nang magtungo sa abroad si Mark ay umamin na ito kay Merly ng kanyang lihim na pagtingin dito sa dalaga. At kalaunan ay niligawan niya ito at hindi naman siya nabigo. Samantalang si Alexander naman ay nanligaw kay Molly. Ngunit hanggang sa ngayon ay pakipot pa ang dalaga. Kumain na ang lahat at labis silang natuwa sa nakamit ng bawat isa. Naging sikat ang karinderya ni Mark at sa paglipas ng panahon ay nagkaroon pa ito ng maraming branch. Natupad rin ni Mark ang pangarap niya noong bata pa siya na maging isang chef dahil sa tulong ni Melissa na nagpanggap bilang isang matandang walang makain upang subukin ang kabutihang meron si Mark. At hindi naman siya binigo ng bata. Dahil bukod sa pagiging mabuti nito, ay may puso din ito na maaasahan. Nang lumipas ang mga ilang araw, ay naanyayahan si Mark na ma-interview sa isang talk show. Paano ka po ba nag-umpisa sa buhay? Tanong ng interviewer sa lalaki. Nag-umpisa po ako sa wala. Hanggang sa nakapag-ipon ako at sa awa ng Diyos dahil sa tulong ni Miss Shin, ay naabot ko ang aking pangarap. Nakangiting sagot ni Mark at ipinagmalaki na nagmula lamang siya sa wala. Sino po bang naging inspirasyon mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap? Dagdag pa nito. Sa totoo lang po, si Papa talaga ang naging inspirasyon ko. Kasi kung hindi niya sa akin ipinakita ang tunay na mundo, malamang siguro hindi ko makakamit ang pangarap ko. Sagot ni Mark at naiiyak na. Hindi ba iniwan ka ng iyong ama ng bata ka pa para sa ibang pamilya? Nagtatakang tanong ng interviewer. Opo, iyon din ang akala ko nung una. Iniwan niya ako para sa ibang pamilya. Pero isang umaga habang naglilinis ako sa bahay namin, nakuha ko ang isang envelope na may laman na malaking halagang pera. Akala ko noon baka may nakaiwan sa bahay. O kaya naman baka nanaginip lang ako. Pero kasama ng pera ay isang sulat ng aking ama. Nakasaad doon na merong sakit si Papa. Nakakalimutan niya na ang mga bagay-bagay. Dati pa daw niyang nahahalata ang mga sintomas na yon at parating si Mama ang napagbubuntungan niya. Hanggang sa namatay ng aking ina dahil sa panganganak sa akin. Pinangako niya na alagaan ako. Kaya nagtrabaho siya. Pero habang lumalaki ako, ay lalong lumalala ang sakit niya. Kaya mas pinili niyang ipakita sa akin na isa siyang masama, kaysa makita ko siya na unti-unting pinapatay ng kanyang sakit. Nung nakita akong sulat na yon ni Papa, binata na ako. At nang malaman ko kung saang ospital siya naroon, ay huli na ang lahat. Umiiyak na pagkukwento ni Mark. At bawat nakikinig sa kanya ay naiiyak. Grabe naman, isang nakakaiyak na katotohanan. Mahal ka ng papa mo. Naluluhang wika ng interviewer. Nang mapanood nila Molly ang talk show na iyon,
ay labis nilang ikinagulat ang katotohanan na inilahad ng binata. Maraming humanga sa pagiging matatag ni Mark sa hamon ng buhay. At higit sa lahat, ay maraming naantig sa kanyang malalim na inspirasyon sa buhay. Natuto ang nakakarami sa panayam na iyon ni Mark at nag-iwan pa ito ng mensahe sa lahat. Kaya mag-iiwan lang ako ng mensahe sa lahat. Anumang estado mo sa buhay, mahirap man o mayaman, matutong magbigay sa kapwa at magpahalaga sa mga bagay na meron tayo. Dahil lahat ng yan ay kaloob ng Diyos. Huling mensahe ni Mark at masayang ngumiti sa lahat. Marami ang na-inspired sa mga sinabi ni Mark at naging entrepreneur pa siya katulad ni Alexander na nagpapalaganap ng kabutihan sa kapwa at pagtulong sa nangangailangan. Sa hamon ng buhay, magpatuloy lamang tayo. Kahit na napakahirap ang harapin. Be the best version of yourself. Mahirap o mayaman, may karapatan na mangarap. Maniwala at magtiwala ka lamang sa Diyos. Lahat ay matutupad. Basta palaging tandaan, bata man o matanda, may kaya man o wala, kaya nating tumulong sa kapwa. Basta nais natin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!